For them, it's okay, but for us, it's not. When they are the thieves, Chinese Communist Party with their twisted ideology. Mga idol at kabayan, breaking news! Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro hindi nakapagtimpi sa China nakapagbitaw ng maanghang na laban sa Chinese Communist Party na ito ay isang thieves o magnanakaw. Mga barko ng Chinese Navy walang imik dahil ang France at Pilipinas ay magkasamang nagsagawa ng air at maritime drill sa West Philippine Sea. French Carrier Strike Group hindi lamang nakipagsanay sa Armed Forces of the Philippines, kundi nasa Pilipinas na rin sila. Hindi lang yan mga kabayan. French dagdag pa ng kalihim ng depensa ng Pilipinas, takot ang China sa plano ng bansa na muli itong kasuhan sa International Court dahil alam nilang matatalo sila. And so China's refusal to join or to combat in the legal arena is the best proof that it knows that it is in the wrong and it knows that it will lose. That is why they do not want to participate. Sinabi naman ng Defense Minister na hindi naman parte ang China ng ASEAN, kaya hayaan nito ang mga bansa na gawin nila kung ano ang makakabuti para sa kanila. Ikatlong maritime cooperative activity inilunsad sa West Philippine Sea. Ito na mga kabayan, team up ng Pilipinas at bansang France ang lakas. Siguradong inis na naman ang Communist Party ng China at maging ang People's Liberation Army Navy dahil ang Pilipinas at France ay nagsagawa ng joint maritime exercise sa West Philippine Sea. Mga eroplanong mandirigma at barkong pandigma ng dalawang bansa nagpakita ng puwersa sa West Philippine Sea mismo. Kinumpirma ng sandatahang lakas ng Pilipinas na ang ginawa ng militar ng France at Pilipinas ay nakadesenyo upang mapalakas ang kanilang interoperability at komunikasyon at kakayahan sa depensa. Sa panig ng Pilipinas, inilunsad ng Philippine Navy ang BRP Jose Rizal FF-150, BRP Gregorio del Pilar PS-15, C-90 aircraft at dalawang FA-50 fighter jets. Ang France Strike Group naman ay pinangunahan ng kanilang aircraft carrier, Charles de Gaulle, multi-mission destroyer, supply vessel, air defense destroyer, frigate at Dassault Rafale multi-role fighter. Nagsagawa ang dalawang Navy ng iba't ibang drills sa West Philippine Sea tulad ng communication check exercise, division tactics, officer of the watch, maneuvers, replenishment at sea, personal exchange through rigid hull inflatable boats, anti-submarine warfare exercise at aircraft combat training. Makikita na ang dalawang Dassault Rafale ay lumipad at magkasabay sa dalawang FA-50 ng Philippine Air Force. Ang ganitong klase ng mga aktibidad kabilang na ang mga kaalyado at partners na bansa ay nagpapakita ng mas pinalaki pang suporta at focus sa seguridad ng West Philippine Sea. Mula sa Pilipinas, pinasakay ng isang French helicopter ang ilan sa mga opisyal ng militar ng Pilipinas, ang ambassador ng France sa Pilipinas at iba pang mga media reporter upang saksihan ang joint maritime exercise ng French Navy at Philippine Air Force sa West Philippine Sea. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. punong-puno na sa ginagawa ng Chinese Communist Party laban sa Pilipinas. Nakapagbitiw ng salita ang Defense Minister ng bansa na ang China ay isang thieves o magnanakaw sa salitang Pilipino. Minamasama kasi ng China ang ginagawang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines. Ngunit ito ay kabaliktaran. Gusto kasi ng China mga kabayan, sila lang ang malakas. The Philippines is committed to strengthening all capabilities, deterrent or not. And I heard China say that it's changing our capability buildup is changing the normal, etc. What's the normal now? Isn't it that they want to be the strongest
armed force by 2049. So for them, it's okay, but for us, it's not. When they are the thieves. And it's not China. It is the Chinese Communist Party with their twisted ideology. President Marcos has issued a challenge. Fine. We won't. We will put a break to our capability buildups, but you get out of the West Philippine Sea, you follow international law, you demobilize your nuclear arsenal. You stop your plans for being the strongest armed force in 2049. Do not subvert our internal economies and our countries. Do not try to reshape the world order. Remove your ballistic capability and stop sailing in the West Philippine Sea. Banat pa ni Secretary Gibo Chodoro Jr., hindi naman parte ng ASEAN ang China. China tries to define what ASEAN should be doing in its rhetoric. It tries to define ASEAN centrality, which to me nobody should listen to. They're not part of ASEAN. They shouldn't be talking for ASEAN. Of course, they would like to occupy all of ASEAN as they're showing here in the West Philippine Sea. Dagdag pa ng kalihim ng depensa ng Pilipinas, duda ito sa intensyon ng China na makipagnegosasyon sa Pilipinas. Does China negotiate in good faith? Or is it a means, a subterfuge to do something else? So and I mean, in several of their own historical movies or whatnot, like their movie on the Korean War, the negotiation there was used to further the combat in the negotiating table. So that's my take. Matapos pumasok ng 3 barko ng China sa Sulu Sea at lumabas ng Cebuto Passage, ang mga ito ay dumiretso sa pagitan ng karagatan ng Australia at New Zealand sa kawalan ng respeto ng China sa mga bansa na ang layo na sa kanila. Nagawa pa nitong maglabas ng babala sa mga pampubliko at pribado mga eroplano na iwasan nilang lumipad sa taas ng mga barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy sapagkat gagawa daw ito ng live fire exercise. Sa katunayan, ilang biyahe ng mga eroplanong papuntang New Zealand vice versa ang nakansila at nag-divert. Dahil dito, hindi nagustuhan ng Australia Prime at Defense Minister ang parang pahapyaw na pagbibigay babala na dapat kung sana ay formal itong naglabas ng abiso sa mga kalapit na bansa. Ang ginawa ng China ay isang malinaw na provokasyon at hindi natin masisisi balang araw kapag makikita natin na ang China laban sa maraming mga bansa. Laban Pinas.